Araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay October 17, 2024, Huwebes, at ating pong ginugunita ang kapistahan ni San Ignacio ng Antioquia, isang obispo at martir. Ang ating po unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso, chapter 1, verses 1 to 10. Mula kay Pablo na naging apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos, sa mga kapatid na nasa Efeso at tapat na namumuhay kay Kristo Jesus. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesus Kristo. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesus Kristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ang pakikipag-isang ito, hinirang niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala sa isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Kakatapos lang natin na mabasa at mapagnilayan ang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia, na kung saan ay binigyan diin ang kahalagahan ng pagbibigay ng malalim na pagkilala at pag-unawa sa pananampalataya. Ngayon naman ay nagsisimula tayo ng ating pagbabasa at pagninilay sa kanyang sulat sa mga Kristiyano o sa mga kapatid na nasa Efeso. So, panibagong lugar, panibagong misyon na kinakaharap ni San Pablo itong mga taga-Efeso. At dito ay sa simula na ito ay punong-puno ng pagpapasalamat ang sulat na ito na kanyang ipinaparating sa Efeso. Pagpapasalamat sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Hesus Kristo na ipinagkaloob sa atin. So ipinapakilala ngayon ni San Pablo na sa mga taga-Efeso dahil siyempre, bago sa kanilang pandinig ito, bago sa kanilang kaalaman ang tungkol kay Hesus Kristo na anak ng Diyos, na tayo ay nakikipag-isa kay Hesus Kristo dahil sa Espiritu Santo, sa mga pagpapala nito. Kumbaga, kinikwento niya na rin, para lubusan natin maintindihan, lalo na ng mga taga-Efeso na dahil sa pag-ibig ng Diyos, kung kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo po ay mahalin, iligtas, at nang hindi tayo mapahamak. Kaya yung pagpupuri niya, yung pagpapasalamat niya ay gayon na lamang na nakasulat, na nakapaloob sa kanyang sulat na ito sa mga taga-Efeso. Nawa sa mga susunod na araw, simula ngayon sa mas rin natin, tutukan din natin ang mga sulat na ito upang lubusan din natin na maunawaan kung ano yung gustong tutukan at palalimin ni San Pablo sa kanyang paggawa ng liham na ito sa mga taga-Efeso, at tayo rin nawa sa panahon natin ngayon ay maintindihan rin natin. Tunay nga po na talagang maging si San Pablo, dahil ang kanyang misyon ay magpunta sa mga hintil sa iba't ibang lugar. Kumaga nakukuha niya na paano i-adjust
paano maipaliwanag sa mga tao ang tungkol kay Kristo na mauunawaan niya. So ngayon, sa aking magiging karanasan, bagong lugar, bagong komunidad, bagong simbahan, bagong mga tao na makakasalamuha, na maganda rin po na ito ay paalala na ako ay magtutungo sa ibang lugar, sa bagong misyon, hindi para sa aking sarili, kundi para sabi din sa mga tao na tayo ay patuloy na magpasalamat dahil sa biyaya ng Panginoong Hesukristo sa atin. Hindi magiging madali at hindi nagiging madali sa umpisa, pero napapaalala lang ito na ito ay gawain ng Diyos. Ang gawain ko lang, katulad ni San Pablo, ay magpahayag at sikapin na ang aking pinapahayag ay naunawaan ko rin. Kaya nawa sa mga lugar na aking pong mapupuntahan sa bagong misyon, maipakilala ko rin nawa si Hesukristo. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po.